Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika santong kasulatan. Kumapit kayo ng mahigpit sa tunay na puno ng ubas na walang iba kung hindi ang dakilang Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang tao, kung dumating ang kabigatan sa buhay, nawawala ang kanyang pag-asa sapagkat nasa isip niya na siya'y pinabayaan ng kaitaasan. Kung kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, ang kalagahan ng buhay na ipinahiram sa bawat isa sa inyo ay hindi buhay na isa sa buhay ninyo ayon sa kagustuhan ng isang laman. Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi nga kayo makakatakas sa daan na matinik. Hindi kayo makakatakas sa daang mabako-bako o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat yan ang kailangan ng iyong mga tunay na ako upang sa ganon matamo ang kaunlaran ng inyong mga espiritu. At sa buhay na yan, aking mga iniibig na mga kapatid, huwag kayo manlumo o malumbay sa mga pangyayari sa inyong mga buhay. Sapagkat kung paano winika sa santong kasulatan na kayo'y laging magalak at magalak kung dumating man ang pagsubok at tukso sa inyong mga kalagayan. Unawain ang aking mga iniibig na mga kapatid, ang kahapon sa inyong mga kalagayan, kung paano ninyo ginugol ang buhay na yan. Unawain ang aking mga iniibig na mga kapatid, kung kanino kayo nagkasala at nagkamali sa buhay na yan. Unawain ang aking mga iniibig na mga kapatid, ng kasalukuyan ay karugtong ng kahapon. O aking may iniibig na mga kapatid, ang buhay sa ngayon, ang isang buhay na magpapatuloy kayo sa paggawa ng kabutihan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ano yung mga natutunan sa loob ng patron ng diway, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kapwa, o aking may iniibig na mga kapatid. Nagiging makabuluhan lamang inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa, na kayo na mga nag-aaral ay magiging modelo kayo, maging magandang ehemplo kayo sa mga kaluluwa na lagi ninyong kakasalamuha at sa mga kaluluwang
na dadaanan ninyo habang kayo naglalakbay sa kapatagang lupa. O aking may iniibig na mga kapatid, sagana ang sanglibutan na mga aralin ng buhay upang ang isang ako ay magkaroon ng pagkakataon na sa buhay na ito ay mabayaran niya ang kanyang mga pagkakamali. Mabayaran niya ang mga pagkakautang na kanyang nagawa o aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga't ang mga balakid at hadlang sa buhay ay magsisilbing pag-aaral upang sa ganon matamo ng isang ako ang ninanais at layunin ng kaitaasan. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-uha ng sanggol sa kanyang kaakuan ay nagbabadya ang buhay na kanyang tatahakin habang siya nakikitalad sa mundong ibabaw. Ang kanyang pag-uha, aking mga iniibig ng mga kapatid, na ituro na sa kanya ng kaitasan ang buhay na maging salamin niya at makakasalumuha niya aking mga iniibig ng mga kapatid na sa kanyang tungkulin ipinagtiwala ng dakilang Ama. Ito ay kanyang haharapin ng buong tapang aking mga iniibig na mga kapatid. O kayo na mga munting kawan na pinagkatiwalaan ng tungkulin ng dakilang Ama, puspusin ninyo ang pagganap ng mga tungkulin sa loob ng patro ng diwa sapagkat kailanman ang panahon na dumadaan sa inyong harapan, kailanman di na babalik muli sa inyong mga kalagayan. Magpatuloy kayo sa inyong paglalakbay sa mundong ibabaw na may karunungan at mayroong kahihinan o aking mga iniibig na mga kapatid. Lumakad kayo ayon sa ebanghelyo ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid upang sa ganon, sa gitna ng mga lobo, manatili kayong malinis sa harapan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang mapalad na pag-aaral sa mapalad na umagang ito, muli, magising ang inyong mga kamalayan na meron palang Diyos na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya nagbibigay ng buhay ng pag-asa sa bawat isa sa inyo. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Galatia 6, 6 hanggang 8. Nakibasa. Ito po yung nasusulat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, chapter 6, verse 6 hanggang 8. Sabi dito, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na yasik ng tao ay siya namang anihin niya. Panghuli, sapagkat ang naghasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman naman nag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Unawain ng aking may iniibig na mga kapatid, ang mga sitas na lagi pinaparinig sa bawat isa sa inyo
upang sa ganon, sa inyong paggawa sa kapatagang lupa, sa inyong pag-aaral sa kapatagang lupa, ay kakitaan kayo, aking mga iniibig, mga kapatid na kayo nga, ay mga tapat na mananampalataya, na tapat na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu at ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan na ang sama na gana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Pakailan pa man, paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang inihahandog mula ngayon at magpakailan paman. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay pinagpala, sapagkat narito kayo, ipinagbubuni ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang paglilingkod at ang pangalan ng dakilang Panginoon. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay mapapalad, sapagkat sa harapan at sa bawat panahon na inyong mga binibigay sa harapan ng dakilang Panginoon, narito kayo aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat nalalaman ninyo ang isang tungkulin na sa inyo ay tunay na ipinagkatiwala. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang mayroong karunungan. Ang bawat isa sa inyo ay nagpapatuloy sa buhay na ito upang mag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon, upang sa maliit na bahagi at panahon na sa inyo ay tunay na ipinagkatiwala, marapat na ang bawat isa sa inyo ay tunay nyo nga itong ilaan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pag-aaral ay bunga ng mga karanasan na sa inyo ay tunay na pinagkatiwala. At ano nga ba ang inyong napupulot sa bawat aral na sa inyo ay ibinibigay aking mga iniibig na mga kapatid? Ano nga bang karunungan ang inyong itinatanim sa inyong mga pagkatao upang sa pamamagitan ng maliit na panahon na sa inyo ay tunay na ibinigay ng dakilang Panginoon, tunay nyo ngang mabuo ang inyong mga pagkatao sa kanyang pangalan. Sapagkat sa buhay na ito, ang tao ay patuloy na naghahanap ng karunungan makalangit. Sa buhay na ito, ang tao ay tunay ngang naghanap ng mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakakita na ba ang bawat isa sa inyo ng karapat-dapat na butil upang inyong maitanim sa inyong mga pagkatao? Nakita na ba ng bawat isa sa inyo ang pangalan ng bahagi ng para sa Panginoon? O kayo sa inyong mga sarili, naroon pa rin ang bawat pangamba sa buhay na ito. Kayo sa inyong mga sarili, naroon pa rin sa inyong mga pagkatao ang kagulumihanan ng isang sanglibutan, sapagkat narito, dito kayo nagbabahagi. Aking mga iniibig na mga kapatid, na kanino ang inyong mga puso? Na kanino ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang kayo'y tawaging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Kanino nyo nga inilalaan ang inyong mga buong pagkatao, ang inyong buong katalinuhan, ang inyong pag-aaral sa buhay na ito upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang maganyak at mapaghandaan ang bahagi ng para sa Panginoon? Sapagkat sa inyong buhay, narito ang isang sigalot. Narito ang bahagi na dumadaan sa inyong mga laman. Ngunit kailanman ay naroon pa rin ang inyong mga puso. Ang bahagi na kung saan ang inyong mga sarili patuloy pa rin ang kagulumihanan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Nakikita ba ninyo
ang pag-ibig ng dakilang Panginoon? Nasisilayan ba ng bawat isa sa inyo ang kanyang handog kung gaano ang kapayapaang ibinibigay upang sa bawat isa sa inyo ay tunay ngang magbalik ang inyong bahagi, ang inyong pagkatao sa kanyang pangangalaga? Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili kung gaano rin ba kayo pinaghahandaan ng kaitaasan upang sa inyong pagparito ang kanyang bahagi at ang kanyang salita ay tunay na titindig sa bawat inyong mga pagkatao? Sapagkat ano nga bang ibinibigay ng dakilang Panginoon na aking mga iniibig na mga kapatid? Ano nga bang uri ng karunungan ang sa inyo inihahandog upang nang sa ganon kayo nga ay tunay na magbalik sa kanyang harapan? Aking mga iniibig na mga kapatid, kailanman ay hindi nyo ito makikita sa sanglibutang ito. Kailanman ay hindi nyo ito makikita sa mga bagay na inyong ginagalaw na inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Bagkus ang bahagi ng kaitaasan ay para sa Espiritu. Na sa inyong mga sarili, naroon ang isang kapayapaan, naroon ang isang pag-ibig, naroon ang isang pagkakatiwala na kung anuman ang bawat isubo ng isang sanglibutang ito, narito kayong tindig, narito kayong banal, narito kayong maayos at mainam na hindi nagugulumihanan sa buhay na ito. Narito ko ang bawat isa sa inyo na naghahandog at patuloy na binibigyan at binubuksan sa bawat isa sa inyo ang pag-aaral para sa inyong mga espiritu, para sa inyong bahagi, para sa ikapapayapa ng inyong mga pagkatao. Sapagkat malibang makita ng tao ang bunga ng kanyang espiritu, ang bunga ng dakilang Panginoon sa inyong mga pagkatao, patuloy pa rin magkakaroon ng kagulumihanan at pagkaswasik ang inyong mga sarili at inyong mga pagkatao. Patuloy pa rin ang bawat pag-iba na sa inyo ay tunay na titindi upang kayo man ay makahandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang handog ng kaitaasan ay nakapagbibiyaya, nakapagbibigay kabanalan. Ang handog ng kaitaasan ay kailanman ay hindi na kayo magugulumihanan. At sa inyong mga sarili, natagpuan na ba ng bawat isa sa inyo ang handog ng kaitaasan? Aking mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pag-aaral, patuloy ang pagtulong sa bawat isa sa inyo upang kayo ay tunay na makabuo ng inyong mga pagkatao, upang ang kapayapaan na sa inyo ay tunay na inihahandog ay maitanim ninyo sa inyong mga bahagi, upang sa inyong mga pagparito, naroon kayong lalabas, bit, dala-dala ang bahagi ng dakilang Panginoon at kailanman ay hindi na ito malilimutan ng inyong mga espiritu. Naisin nga ninyo aking mga iniibig na mga kapatid na makita at masilayan ang kanyang bunga. Naisin nga ninyo sa inyong mga sarili na kayo sa inyong pagparito, patuloy nga ninyong lilinisin ang inyong mga pagkatao. Patuloy nga ninyong ayusin ang mga kaisipang iyan, ang mga hindi karapat-dapat, at higit na lalo maipagpag ninyo sa inyong mga pagkatao ang bawat mga litiktigin ng isang sanglibutan na maaaring makagulo sa bahagi ng inyong mga espiritu. Mga pagnanasa na sa inyong naitanim mula po nung una at naibihis sa inyong mga katauhan. Mga pagnanasa na inyong ninanais sa buhay na ito, pagkusano ang inyong nasain sa harapan ng dakilang Panginoon, ang makahandog at makapaglingkod sa kanyang pangalan. Nang inyong mga kagustuhan ay tunay nga mawawala at iiwan
iniiwan ninyo sa sanglibutang ito at ang bahagi ng para sa Panginoon ang inyong makikita at inyong iuukit sa inyong mga pagkatao, sapagkat ito ang tunay na karapat-dapat at higit na lalo, ito ang makapag-aalis sa inyo sa buhay na inyong kinasasadlakan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga bang sa inyong mga layunin sa buhay na ito? Anong inyong tunay na binubuo sa inyong mga pagkatao? At ang bahagi ng kaitaasan ay patuloy na naiiwan sa inyong mga sarili. Sapagkat katotohanan, sa inyong pagparito, na naisin ng dakilang Panginoon ang isang malinis na katauhan, ang isang payapang pagsisikap sa bawat isa sa inyo upang sa bawat utos na sa inyo ay tunay na ibabahagi, naroon ang inyong kahandaan sa kanyang harapan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ipinagkakatiwala mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog. Apostol Pablo, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang araw na ito'y tunay na masagana para sa lahat. Sapagkat minsan pa ang kanyang biyaya ay mapapasa inyo, lalong-lalo na kung ang inyong mga puso'y kakikitaan ng tunay na kalinisan, ng tunay na hangarin, na mula sa Kanya ay matanggap nyo ang Kanyang kabiyayaan upang sa pamamagitan nyo ito rin ay maging pakinabang ay hindi lamang ng inyong mga sarili, kundi ng inyong mga kapwa, sa inyong mga kapaligiran at kung ano-ano pa. Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang bawat isa ay may bahagi ang Panginoon mula sa inyong mga puso, ang isang layunin ng bawat isa ay makasunod sa kanyang mga utos, na magkaroon ng bahagi sa kanyang mga layunin. At ang bawat isa ay tunay na maaring maging karapat-dapat sa mga bagay na iyan. Subalit kayo bilang mag-aaral ay kinakailangang mga tuto at tunay na makaunawa, nang upang sa gayon ang inyong mga pagsunod ay naroon sa kawastuhan. Ang inyong mga pagsisikap ay magkaroon ng kabuluhan upang sa inyong pagganap ng bahagi ng pagtupad ng kalooban ng Diyos, manatili sa inyo ang kahinahunan, ang kapayapaan at ang kababaang loob. Gayon din ang pag-asa, nang upang sa gayon ang bawat isa ay manatili sa kasiglahan ng kanyang paggawa, na hindi niya makita ang alingaw-ngaw o makita ang karumihan ng sanglibutang ito, sapagkat kanya lamang nakikita ang liwanag na utos ng dakilang Panginoon na dapat niyang sundin. At ano nga ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Ang bawat isa ay kinakailangang maging isang mabuting tagasunod ng kanyang pananampalataya ay tunay na may buong pagtitiwala na kanyang ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon, na ano pa't hindi niya titingnan ang kanyang sarili sa mga bagay ng naaayon sa sanglibutan. Sapagkat tunay aking mga iniibig na mga kapatid, pagamat ang kalagayan ng tao sanglibutang ito'y hindi pantay-pantay,
Subalit ang kalagayan at katangian ng bawat isa, tunay na ito ay pantay-pantay na ibinigay at ipinagkaloob ng dakilang Panginoon. Sapagkat hindi niya hahanapin ang mga bagay na nahahawakan, ang mga bagay na nakikita na maaari niyong maihandog sa Kanya, kundi ang inyong kabuuan, ang kalinisan ng bawat puso, ito ang inyong ihahandog sa Kanya. Mga iniibig na mga kapatid, bakit nga ba ito ang sa inyo ipinapaalala? Upang kayo sa inyong pagsisikap ay hindi manatili na bilang mga bata, kundi tulad sa may gulang na nakakaunawa na anumang bagay na binibigay sa harapan ng Panginoon, malit man ito, malaki. Subalit ano ang kanyang hinahanap? Ang buong yaman ng inyong pusong inihahandog sa Kanya. Kaya't minsan pa ay balikan ng bawat isa, ano nga bang nilalaman ng mga puso na yan? Ano nga bang kadahilanan kung bakit ang bawat isa ay naririto sa paaralan? Sa marami bang kahilingan sa buhay na ito? O ang kahilingan ng isang kaunlaran ng ayon sa Espiritu? Ito ngayon ang inyong pag-isipan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang kadakilaan at kabanalan at kaluwalhatian ng Panginoon, tunay na ito'y malapit sa bawat isa. Kung siya nga ay magiging tapat at ang katapatan ng kanyang puso ay kanyang ihahandog. Subalit ang mga bagay na yan ay hindi nyo matatamo hanggat ang mga bagay sa sanglibutang ito'y lagi pang nakakabit sa inyong mga sarili. Kaya kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tinuturoang mamili ng dapat at karapat-dapat. Ang inyo lamang tatawirin ay isang ilog, hindi ang kaliwat kanan, sapagkat kinakailangan mula sa inyong mga sarili ay makita ang isang katalinuhan kung paano gagawa at susunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway ang mga bagay nito ay tunay na maging maliwanag sa inyo, upang inyong mga pagsisikap ay mayroong patutunguhan, upang ang inyong mga paggawa ay magkaroon ng kabuluhan. At kayo rin naman nagaganap ng mga bagay na ito, ang siyang unang makatitikim ng bawat bunga ng tunay na pagsisikap na inyong itinatanim. Mga iniibig na mga kapatid, naway kung anumang mayroong kasiglahan ng bawat isa sa pagtupad ng salita ng dakilang Panginoon, kayo nga ay magpatuloy sa bahaging ito, upang ang mga pagkasanay na yan ay magbigay ng tunay na kaunlaran at kaligtasan ng bawat kaluluwa mula ngayon at lagi na. Hanggang dito ako, at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan mula sa kaitaasan. Mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanman. Tunay na ang pag-ibig ng dakilang ay dakil, na ito ang nagbibigay sigla sa bawat manampalataya, na kung papaano ang isang pag-ibig ay tunay nga na ito'y laging hinahanap ng bawat kaluluwa. Mga iniibig kong mga kapatid, ano nga ba naman ang puso ng bawat isa? At kung bakit siya nanampalataya sa dakilang Panginoon? Ano nga ba ang layunin ng isang buhay na kung bakit nilalang? Ano nga ang tungkulin
ng bawat kaluluwa. Na kung bakit mayroong pagtitiis sa buhay. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa sa inyo ay mayroong kaalaman. At ang kaalamang yan ay tunay nga na nagbibigay lakas sa inyo na kung paano kayo pumarot parito, kayo ay nananampalataya sa dakilang Panginoon. Tunay, nasa inyong puso ay sinusunod nyo ang mga salita na ayon sa banal na kasulatan. Na kung paano ito, nasa inyo'y magbibigay ng buhay. Magbibigay ng kamulatan patungo sa hinaharap. Sapagkat isa ang layunin nasa inyo'y binigay. Kung hindi ang pag-ibig na ito ay inyong abutin nang sa ganon na sa bawat karunungan ay tunay nga na inyong maunawaan sapagkat maraming marunong ang hindi nakaunawa ayon sa gawa ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, alisin ninyo ang kataasan sa inyong pagkatao. Huwag niyong isipin sa inyong sarili na kayo'y mababa, ngunit nangingibabaw. Ang bahagi ng panlaman. Sapagat tunay nga na ang dakilang Panginoon na kanyang pinamalas ay ang kababaang loob, ang karunungan ng dakilang Ama na kung paano ang isang pagsunod, ang pagtupad ng tungkulin, na kung paano maganap ang katotohanan sa bawat isa na ito'y naganap. Na tulad sa maraming kaluluwa, ang patotoo na yan ay nanatili, ngunit naging matigas pa rin ang bawat puso. Tunay na habang panahon ang pag-aaral ay hindi mawawala. Sapagkat ang pag-aaral na yan ay magbibigay ng bagong bukas sa bawat kaluluwa. Kayo na bilang mag-aaral at hindi lamang mag-aaral na ayon sa banal na kasulatan, kung hindi binubuksan sa inyo o binuksan ang isang pag-aaral sa kaitaasan upang nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ay higit na makaunawa sa mga salita ng dakilang Panginoon, na ito'y kung paano niyo bibigyan ng buhay sa inyong mga sarili at sa mga maraming kaluluwa na nangailangan ng tulong na tulad sa dakilang Panginoon. Marami siyang kaluluwa na payatotohanan hanggang ang kanyang sarili ay inalay na kung paano ang pagtubos sa maraming kasalanan. Tulad nyo na mag-aaral, saan kayo nakahanda? Para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, o sa maraming kaluluwa na ito ang isang pag-aaral na sa inyo'y ibinibigay. Hindi ang isang kaluluwa na ang kanyang layunin lamang ang masusunod, kung hindi bawat isa na mananampalataya
ay kinakailangan tumupad ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagat ito ang makabuti sa bawat isa, ang isang paglambot ng puso na ito ang magbibigay ng kapayapaan, hindi lamang sa iyong mga sarili, maging sa inyong kapaligiran, sapagat nangailangan ang iyong paligid ng kapayapaan, na kung papaano ang isang mataas-antas ng pag-aaral ay tangan-tangan na ninyo sa inyong mga puso. Gawin ninyo ang nararapat para sa Panginoon. Huwag niyong pabayaan ang pag-aaral na yan, sapagkat yan ay para sa isang dakilang Panginoon na sa inyo'y nagtanggol simula pa ng una. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo sa inyong pag-aaral. Kung anumang mayroon nakaharap na makapal na dilim, ito'y isa lamang sa mga pagsubok. Ngunit ang pananampalataya may pag-ibig sa dakilang Panginoon ang magbubuwal sa harapan ninyo na madilim na bagay, na kung papaano ang liwanag mula sa kaitaasan nasa pamamagitan mo, ito'y magbibigay ng kapayapaan dito sa sanlibutan. O mga iniibig kong mga kapatid, kailan magiging totoo ang mga bagay na yan kung kayo'y totoo na rin sa inyong pag-aaral? O mga iniibig kong mga kapatid, ang inyong pagod sa pag-aaral, ang inyong pagod sa pamumuhay, mag-isa naman, ay huwag niyong sayangin, sapagkat ito'y dakila para sa Panginoon, na ito inaalay ninyo, sapagkat tunay nga na ang lahat ng bagay na ginawa ng dakilang Panginoon ay para sa kabutihan at kapakinabangan ng bawat nilalang, at ganon din na bilang mga kaluluwa, ang kapakinabangan niyan ay gagamitin nyo ayon sa mabuti na mga gawa na mula sa kaitaasan. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo at inyong uriin ang bawat pag-aaral na nasa inyo. Ngunit sa inyong mga sarili, talasan ninyo, sapagkat tunay nga na kayo ay isang mag-aaral. Ngunit sa inyong pag-aaral ay kinakailangan maging matalas kayo sa inyong mga sarili, upang nang sa ganon, sa inyong mga paggawa ay hindi kayo masilo na inyong mga gawa, kung hindi bagkos ang inyong mga gawa ay magbigay ng tanglang sa bawat kapatid, sapagkat kung yan ay isang liwanag ay mula sa kaitaasan, kapayapaan sa bawat kaluluwa, na kung paano ito'y nakapangyayari. Tunay nga na kayo ay magpatuloy sa 100 na ibinigay ng dakilang Panginoon, nang sa ganon kayo ay hindi maligaw ng landas at muli kayo'y magbalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. Hanggang dito na lamang, at muli iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya namang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa simula pa lamang ng inyong pakikipag-aral dito sa sanlibutan, ay inyo namang nauunawaan ang inyong magiging kalagayan, na kayo ay magpapagal
na kayo ay gagawa ayon sa harapan ng dakilang Panginoon, na kayo ay sumumpa sa kanyang harapan, na kayo ay magpapatuloy ng inyong paglalakbay dito sa sanlibutan, na ang inyong mga tungkulin ay inyong gagampanan ayon sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang tungkulin ngang yan ay inyong mapaunlad ang inyong mga sariling kaakuhan. Subalit ang katanungan nga sa lahat at bawat isa, ano na ang kalagayan ng aking minamahal na mga kapatid? Sa inyong ang palagay, ang inyong ang katauhan, ang inyong kalagayan, ay ito na nga ay naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Sinasabi nga ng kabatlayaan na kayo maging matalino, sapagkat sa inyong mga gawa, kayo nga rin naman ay magkakaroon ng inyong mga kaisipan upang nang sa gayon, ang inyong paglalakbay dito sa sanlibutan ay magkaroon ng kahalagahan. Ito nga ang sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan na sa inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay maibigay nyo ng buo ang inyong mga sarili, sapagkat maraming mga gawang mabuti, ngunit ang hinahanap sa bawat isa ay ang nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Marahil naunawaan ng aking mga minamahal na mga kapatid na ang kalooban ng kaitaasan ang siyang maghahari sa mga panahon na pagkakaloob ng kaitaasan sa mga pag-aaral upang nang sa gayon kayo ay hindi magkaroon ng paglalakwatsa ng mga kaisipang panglaman, sapagkat kayo'y naririto sa paaralan ng diwa, kung kaya nga't ang inyong kabuuan ay ninanais ng kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na isang mag-aaral na naglalakad sa tunay na daan na ipinakita ng dakilang Panginoon, kayo nga ay maraming mga tiisin. Ito'y nagsisimula sa inyong mga sarili, sapagkat ang laman ay maraming ang naisin dito sa sanlibutan, na kanya rin namang ninanais at nagaganap sa kanyang buhay. Kung kaya nga sa panahon na ang dakilang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng pagkakataon, naway ito'y hindi na masayang sa lahat at bawat isa, sapagkat ito ay isang mumunting mga biyaya na pinagkakaloob sa inyo. Ang mga biyayang ito ay ito'y maaari niyong magamit sa mga panahon kayo'y naglalakbay dito sa sanlibutan. Malalim ang pangunawa ayon sa paggawa, ayon sa Espiritu. Kung kaya nga, huwag nga magpatumpik-tumpik ang aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat nalalaman niya na bagamat kayo'y gumagawa ng mabuti mula sa inyong sarili hanggang sa inyong kapwa, ang kaitaasan din naman ay nagnanais ng masigit na kabutihan upang nang sa gayon kayo'y tumama sa kaparaanang ninanais ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pangunawa ayon sa laman ay kinakikitaan ng pag-uunlad ayon din naman sa laman. Ang pag-unlad, ang paggawa ng isang ako na naayon sa Espiritu ay makikita rin naman sa kanyang pagkilos at gawa ayon sa Espiritu. Sapagkat malaking kaibahan ng pag-aaral na binagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo, na kung sa ayon sa Espiritu, ang inyong ang naisin para sa pag-aaral dito sa sandaigdigan, ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob at susunod sa inyong mga pangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, mabuti ang gawain na kayo ay tumutupad
ng kalooban ng kaitaasan, sapagkat sa inyo ibinigay at ipinagkaloob ang mga biyayang ayon sa Espiritu. Sapagkat bagamat kayo'y nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan, ang kaitaasan ay patuloy na nagbibigay ng mga patotoo sa bawat isa sa inyo, ng mga liwanag upang nang sa gayon inyong ang mapagsino at matanto ang daan na nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't ang bawat isa ay inaanyayahan na magpatuloy, siyasatin ang bawat kaisipan, damdamin at kalooban, kung saan paroroon ang inyong mga gawa, kung saan nararapat ang inyong mga pagkilos at galaw, sapagkat malibang inyong mapag-alaman ang mga biyaya na nanggagaling sa kaitaasan at nanggagaling dito sa sanlibutan, kayo nga ay magkakaroon ng tunay na kaisipan at ang kaitaasan ay nagagalak sa mga bagay na inyong kinagalawan. Ito ang isang kaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na inyong mapagsino ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ang inyong pagkilos at galaw, sapagkat kung kayo ay nagkakaroon pa ng mga pag-aalinlangan, marami ang sa inyo magpapatotoo na ang gawang ayon sa Espiritu ay doon lamang magkakaroon ng kabiyayaan ayon din naman sa Espiritu. Subalit, mga minamahal kong mga kapatid, ang inyong pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng inyong mga sariling kaakuhan ay laging ang handa ang kaitaasan upang nang sa gayon sa inyong pag-iisip, sa inyong pagbibigay ng buo ng inyong pagkatao ay ang kaitaasan ay handa laging tumulong at sumabay sa lahat upang nang sa gayon ang tunay na inyong tungkulin at gampanin dito sa sanlibutan ay inyong magampanan sa panahon kayo'y naglalakbay. Kung kaya nga't aking minamahal na mga kapatid, ang bawat isa na nagnanais na maituon ang kanyang sarili sa dakilang Panginoon, kayo na nga ay mga mag-aaral na nagkakaroon ng mga pagkakataon upang masilayan ang tunay na liwanag na sa inyo yung pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Kaya nga, ang bawat isa ay magpatuloy upang nang sa gayon, ang mga aralin, ang mga panahon dito na inyong ginugugol sa sanlibutan ay inyong matamo ng tunay ang kanyang kabiyayaan at walang mintis sa mga pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Magsipag-unlad nga ang inyong mga sariling kaisipan, damdamin at kalooban. Ilagay nyo nga ang inyong mga sarili sa tunay na inyong kaakuhan at ang pagpapatuloy ng isang mag-aaral sa panahon siya'y nagkakaroon ng mga kapighatian dito sa sandaigdigan ay magkakaroon kayo ng tunay na biyaya na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay hinahalina sa inyong mga hakbangin at naway sama-sama makaparoon sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon ang pag-ibig na pinagkakaloob sa bawat isa ay inyong ang matamo at madama sa mga panahon kayo'y naglalakbay dito sa sandaigdigan. Kaya nga't hanggang dito ako at muli ang kapayapaan at ang pag-ibig na sa inyo'y pinagkakaloob ng kaitaasan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman, paalam. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral
Juan Apostol, paalam. Kapayapaan, pag-ibig, ang siyang ibinabahagi sa aking mga minamahal na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Ibinabahagi ng kaitaasan sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo ang liwanag na ito upang maging gabay ng bawat isa sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan na inyong tinutungtungan o sa paaralan na ibinahagi ng kaitaasan sa kanyang mga minamahal na mga mag-aaral upang kayo ay matuto at higit sa lahat malaman ng bawat isa kung papaano ang dakilang pag-ibig ng Ama ay ibinahagi sa lahat at bawat isa. Tunay, kung sino man sa inyo ang nagpapatuloy, siya ang magtatagumpay. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay pinagkakalo sa mga kaorasan at sandali ito. Sapagkat ang bawat isa ay naririto at nagpapatuloy sa tungkulin na sa kanila ay ibinahagi mula pa noong una. Ano ang tungkulin na sa inyo ay ibinahagi ng kaitaasan, aking mga minamahal na mga kapatid? Nalalaman ba ng bawat isa kung ano ang mga ito? Sapagkat isa sa mga tungkulin ng isang mag-aaral na makilala niya ang kaniyang sarili, na siya ay bahagi ng dakilang pag-ibig ng dakilang Ama sa pamamagitan ng dakilang Panginoong Hesukristo. Ano ang ibig ipahiwatig sa lahat at bawat isa? Na kayo sa inyong mga sarili ay nalalaman ninyo kung ano ang ninanais ng kaitaasan o ano ang layunin ng dakilang Ama sa kanyang mga mag-aaral dito sa sanglibutan na ito. Sapagkat mabuti at matuwid ang layunin ng dakilang Ama sa kanyang mga mag-aaral. Na kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan. At sa paano ito magaganap sa inyong buhay dito sa sanglibutan na ito. Mapapalad ang bawat isa sapagkat kayo ay narito sa paturuan ng diwa. Sapagkat dito ninyo nalaman at nakilala kung papaano ang dakilang pag-ibig ng Ama ay ipinadama, ibinahagi sa lahat at bawat isa. Dito ninyo nakita ang mga katotohanan, narinig ang mga salita ng inyong pag-unawa ay nakuha ng bawat isa. Dito ninyo rin nasubukan kung papaano ang mga pagsubok, mga pag-aaral na dumating sa inyong buhay ay inyong nalampasan sa pamamagitan ng mga kabiyayaan, ng mga karunungan, ng mga salita at katotohanan na inyong naririnig sa pamamagitan ng mga banal na espiritu, mga alin. Marami ng mga katotoo ang dumating sa aking mga iniibig na mga katotoo. Marami ng mga pag-aaral na sa inyo ay nagpatibay ng inyong pananampalataya upang manatiling makakapit
sa puno na puring ng Diyos. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Tunay nga, kung sino man sa inyo ang naghahasik sa laman, ay makukuha ang kasiraan sa laman. Kung sino man sa inyo ang naghahasik sa Espiritu, ay makukuha ang buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang pag-aaral, kayo sa inyong mga sarili, ito ay hindi na bago, sapagkat ito ay nalalaman ng bawat isa. Huwag inyong pagpapagal, pagsusumikap, paikibaka, ay naaayon sa laman. Ito ay may uuwi lamang din sa laman. Hindi ito ang kinakailangan ng kaitaasan, kundi ang mga bagay na naaayon sa Espiritu. Ito ang inyong madadala sa kaitaasan. Ito ang inyong magagamit, hindi lamang dito sa buhay na ito, kundi gayon din sa buhay sa Espiritu. Ano ang ibig ipahiwatig ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Unahin ninyo ang kaharian, ang katuwiran ng dakilang Ama, at ang mga bagay sa laman ay susunod na lamang. Ito ang katotohanan na siyang ninanais ibahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kung ang inyong mga paa ay naaayon sa pag-aaral sa Espiritu, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naaayon sa mga salita at katotohanan na inyong narinig. Kung ang inyong mga kamay ay malinis sa harapan ng dakilang Panginoon at napapanatili ninyong dalisay ang inyong mga puso, ay katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kasakdalan ay inyong makakamit, sapagkat hindi kayo makarating sa Ama kung hindi kayo sakdal sa inyong mga sarili. Ito ang binabaka ng aking mga iniibig na mga kapatid sa mga orasan at sandali. Ito ang inyong pinagsusumikapan. Binibigyan ninyo ng pagkakataon sa inyong mga sarili na ito'y maging buhay upang sa gayon kapag dumating ang panahon na kayo ay kailangan ng kaitaasan sa isang tungkulin na sa inyo ay ibinahagi, kayo ay handang tumanggap at gawin ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan, aking mga iniibig ng mga kapatid. At ito ay nagaganap sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Nagagalak ang kaitaasan, sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naririyan. Maraming mga pag-aaral at pagsubok na dumarating sa isang ako. Subalit kayo ay nananatiling nakakapit sa puno ng ubas. Kayo ay nagpapatuloy. Pinapanatili ang kapayapaan ng kababaang loob. Ang may malinis na mga kamay at dalisay na puso. Gayon din, isinasabuhay ang mga salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy ang bawat isa upang ang katagumpayan na ninanais ng inyong mga espiritu ay matupad
upang ang kaligayahan ng inyong mga espiritu ay maganap sa inyong mga sarili. At ano ang mga ito? Na kayo ay maging kabahagi ng kaitaasan, na kayo ay maging ebanghelyo ng inyong mga kapwa, at higit sa lahat, kayo ay maging kabahagi ng kaitaasan sa pamamagitan ng patuloy ninyong pananalangin, patuloy ninyong paggawa ng naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, naway sa mga kaorasan at sandaling ito, ang mga salita at katotohanan na sa inyo ibinahagi ng kaitaasan na inyong matimo sa inyong mga sarili. At ito ay hindi mawala, sapagkat ang butil ng liwanag na sa inyo ibinahagi ng kaitaasan ay mananatili at kailanman ito ay hindi mawawala. At bago ako magtapos, aking mga minamahal na mga kapatid, ay buksan ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban, upang sa pagbibahagi mula sa kaitaasan ay pinagkakaloob ang butil ng pananampalataya. At ito naway inyong maitanim sa lupa, sa inyong pagkatao ng buong puso, nang walang pag-aalinlangan. Tanggapin ng bawat isa at ito ay palaguin. Bigyan ng pagkakataon sa inyong mga sarili na ito ay mamunga at magkaroon ng bunga upang ibahagi sa inyong kapaligiran, sa inyong kapwa, at higit sa lahat sa inyong mga sarili. Sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa upang ang kaitaasan ay magalak at magkaroon ng tinatawag ng katagumpayan sa inyong mga sarili. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, maghari sa lahat at bawat isa ang pag-ibig, ang kapayapaan mula sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Espiritu Santo ng katotohanan, pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga mag-aaral, sa patruan ng dakilang Panginoon, narinig ninyo ang banggit ng mga kabatlayaan na kung papaanong pagkakaisa naroon ang isang espiritu sa kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang natatangi, matitimbang sa bawat kalagayan na mayroon kayo. Nang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang pagkilala sa titik, kundi kinakailangan ang isang ako ay kakitaan ng paggawa sa kanyang kalagayan. Nang pagsusumamo ng isang espiritu ay hindi lamang doon sa mga tumatangis, kung hindi kinakailangan ng inyong mga puso'y puspusin
ng kagalakan, sapagkat kayo'y gumagawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Ang mga bagay na karapat-dapat, ang pagkakaloob ng pag-ibig sa kapwa, ang pagtulong na walang hinihintay na kapalit, ang pagkakawang gawa na kung saan ang inyong mga espiritu ay nagiging bahagi o kaparaanan upang ang kabuuan ng inyong paligid ay matanaw ang isang Panginoon. Sa pamamagitan ng inyong paggawaking mga inibig na mga kapatid, nakikitang buhay ang Diyos sapagkat kayo man ay instrumento ng kanyang kabanalan. Sapagkat aanhin ng salita, aanhin ng pandinig. Kung hindi kayo tatayo at magtitindig ng isang pananampalatayang ito ang kinakailangan ng isang ako, sapagkat ito ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Diyos. Isang pananampalatayang buo at hindi paimbabaw. Pananampalatayang nagbubuklod sa inyong kabuuan mula sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, maging ang inyong laman, higit ang inyong espiritu at kaluluwa, ay iisa ang isinisigaw, ang makapaglingkod ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Tulad ng isang Kristo, tulad ng kanyang mga alagad, na lumalakad ng pangangaral ng salita ng dakilang Panginoon. Kayo bagay hinihingan pa ng ganong paggawa, na kayo'y magsambit ng salita ng Diyos sa bawat kaluluwang inyong makakasalubong sa daan. Kung hindi ang panahong ito ay inaasahan ng kaitaasan, hindi man kayong magbanggit ng salita. Ngunit sa pamamagitan ng paglalahad ng inyong mga palad, ay natatanaw ng inyong kapwa ang Panginoon ay sadyang buhay sa inyong kalagayan. Sapagkat maging kayo ay nagbibigay tanglaw sa inyong kapaligiran. Ng kabiyayaan ng Diyos ay sadyang nagniningning sa inyong kabuuan, aking mga iniibig. Sapagkat ito ang batas ng Espiritu na madadama ng bawat isa, kapanalig o hindi kapanalig, ng kaluwalhatian ng Diyos sa isang mag-aaral na tunay na nagsisikhay sa paturuan ng Panginoon, ay matatanaw ang kaluwalhatian ng dakilang Ama. Ito ang tunay na kabiyayaan ng Espiritu, aking mga iniibig. Nang presensya ng Panginoon ay makita sa inyo. Sino mang makatanaw na kapatid, puspos-liglig ang inyong kabuuan na nagdudulot ng kaluwalhatian, sapagkat ang karumihan ay nalilinis, sapagkat kayo'y gumagawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Diyos. Hindi lamang kayo naglilingkod upang makinig, kung hindi upang magsipaglinis ang inyong mga kaluluwa.
sapagkat walang araw na ang tao ay hindi nababaling sa sanglibutan. At ano ang magiging kasangga ng isang mag-aaral upang ang lahat ng ito ay kanyang mapigilan at huwag madarang ang kanyang kaluluwa. Ang salita ng Panginoon, ang pagkabuhay ng inyong pananampalataya, ang inyong pagparito sa kanyang tahanan upang muling kumuha ng lakas. At ang inyong mga sarili ay tunay na mapagkalooban ng kaluwalhatian ng dakilang Ama. At inaasahan na sa bawat pagbibiyaya at pangaral ng mga banal, mananatili kayo sa tamang daan, matuwid na daan na gumagawa ng salita at kautusan ng dakilang Panginoon. At hindi na muling babalik sa maling gawi, kung hindi patuloy ang inyong pagsulong sa kanyang paaralan upang ang inyong mga palad ay higit at muling pagkauluban ng mabuting pag-aaral na siyang hinahangad ng inyong mga espiritu, sapagkat ito ang susi upang kayo'y makapanumbalik ng banal at malinis sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y maghari ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Miguel Arcangel. Paalam.